Mula sa malayo, ang tanging natatanaw sa nayon ay ilang puno. Sa gawing kanan ay naroon ang mulino na nagdaragdag ng kagandahan sa tanawin. Ang mga berdeng dahon ay nagbibigay diwa sa nayon. Isang binata na galing sa lungsod na ang paniniwalay nandoon lamang ang may pintig, buhay, at doon lamang mananatili sa panahon ng digmaan. Ale, pwede po kong magtanong? Ano yun, Ginoo? Saan po dito yung tirahan ni Mang Gomez? Maraming salamat po, Ale. Walang anuman, Ginoo. Lena! May tao! Antonio! Malayo ka pa ay nakilala na kita. Alam mo bang darating ako, Nena? Alam ko, kagani lamang ay pinag-uusapan ka namin. Sinabi ni tatay na kapag dumating ka, ay walang pagsalang may balita sa kanya. Ang tanggapang kanyang pinaglilingkuhan ay ipinilit na. Yan ang aking nalalaman. Di ba siya nag-iisip na magsilbi sa iba? Sa palagay ko'y hindi. Saka naman, Ang matanda, ayos lang naman. Ikaw, mukhang pagod na pagod ka. Amin lang yung dala-dala. Inaisiyan doon yung nga po pala. Magandang hapon po, Ginang. Oh, Tonyo, andito ka na pala. Halina't pumasok kayo sa loob.
Antonio nga po pala. Antonio, kawal ka ng Diyos. Kamusta ang iyong paglalakbay, Anton? Diwasay naman po ang aking paglalakbay. Nga po pala, nasaan po sina Eva, Lucy at Lilia? Sila Lucy? Sila yung nagpunta sa suma ng mga Katoliko sa simbahan. Gayon din ang lalaki na si Felipe. Hayaan mo't mamaya andirito na sila. Salamat sa Diyos. Ang digmaan ang nagpasok ng reliyon sa isipan ng lalaking yun. Ngunit marahil ay gutom ka na sa paglalakbay mo mula sa lungsod. Oo nga. O siya, ako'y papanghit mo na sa kusina. Sige po. Tayong dalawa, halina't doon tayo sa berenda mag-usap. Mas masarap mag-usap doon dahil mas masarap ang simoy ng hangin. Sige po, Tay. Nang paparito ka ba hindi ka natatakot? Walang dahilan upang ako'y matakot ngayon. Maliban sa mga sinantulay ay hindi ako nakatagpo ng sarili sa dati. Akala ko'y magiging mahirap ang iyong paglalakbay. Alam mo anak, lahat ng paghihirap at pasakit sa ating buhay, mawawala din lang yan basta't mapapatunayan mo yan balang araw. Noong unang araw namin dito, sari-sari mga kahirapan ang gumuguni-guni sa amin. Ngunit ngayon, wala na sa aming isipan ang anuman. Ang totoo ay, napamahal na kami sa pook na ito. Ang pook na ito ay nagsilbing aming tirahan. At kung meron man sasakyan, para sa amin, inakala namin ay babalik kami sa syudad. Ngunit nagbago ang lahat ng aming binabalak. Ganyan talaga si Tatang. Madalas siyang magbago ng isipan at lagi naman siyang hindi nagkakamali. Bakit kami alis sa pook na ito? Sagana kami sa lahat ng bagay. Pagkain, hindi kami kakapusin. Isda. Sagana ang dagat-dagatan ng isda. Bigas. Marami tayong pagkukuhanan dyan. Higit na ilang kaban-kaban. Hindi na natin kailangan ng kapiranggot na piso para magbayad ng kahit sa bayan-bayan. Hindi na yan. Kailangan lang maggapas, magtanim, at kung ano-ano pa dyan. Ngunit, hindi ko pa nasasabi sa aking mga pamilya. Pero meron akong kakilala. Dating namumuno sa pamahalaan. Sabi niya sa akin, maaari ko daw bilhin ng kanyang ekta-ektaryang pananim. O di kaya, maaari kong bilhin ng kanyang ekta-ektaryang lupain. At pwede natin tong pataniman ng kung ano-anong gulay dyan. Ngunit, nais ko mag-itikan. Magtanim ng mga gulay. Ano sa palagay mo, Antonio? Yan po'y kapaki-pakinabang na gawin sa mga araw na ito. Iniisip ko rin niyang mabuti, Antonio. Maaari kami magpanibagong buhay rito. Mangyari nga ba? Hindi agad-agad ay malilimutan ang puok na nilakhan ng ating mga anak. Ang lungsod ay hindi na para sa akin. Masyado na akong matanda para makulong sa tanggapan. Yan ang aking nararamdaman, Antonio. Nung unay para kaming nahihintakutan. Kami nababahala. Ngunit ang pinagkaloob ng digmaan para sa amin ay ang lakas ng loob. Noong una ay akala namin ay mawawala na dahil sa digmaan. Ngunit ngayon gumaan ang aming pakiramdam. Nawala ang kaba at napalitan ng masiglang pamumuhay dito sa aming tahanan. Ang mga salitang kanyang binanggit ay nagkaroon ng kahulugan sa amin. Ito'y naramdaman ko kaagad, na parang namamalikmata. Parang nangusap ang isang di kilalang Diyos.
at may isang bagay na nagsimulang magimaksik sa aking sarili. Bigla kong nadamang tila naiwan ng pangungusap na matanda, na mga pangungusap na noong may ilang saglit lamang ay hinahangaan ko ng labis, para bang nasugatan yun sa isang maselang bahagi. O, sige na ha. Kayo maiwan mo na dito at ako ipapanhik muna. Sa lungsod, ang lahat ba roon ay nasa mabuting kalagayan din? Nagtatrabaho ka pa rin ba? Ninanais mo na bang mamalagi dito? Inaakala ng tatang na mas mapabuti dito. Narinig mo naman ang kanyang palagay. Kami ay sumusunod lamang sa kanya. Pumarito ako para siya ay kausapin. Alam mo na kung ano ang aking ibig sabihin. Ngunit, hindi ko matiyak kung siya pa rin ay aking kakausapin. Bakit? Nagbago na ba ang iyong isipan, Antonio? Hindi kailanman, Nena. Ang ibig kong sabihin ay hindi ako nakahanda. Hindi ko matiyak ang aking damdamin. Pinabakinggan mo ba ako, Nena? Oo, Tonyo. Magpatuloy ka. Nakikinig ako. Nawalan ako ng tiwala sa buhay o ibang pangungusap. Ay ganun na nga ang nangyari sa akin. Saan naman ako pumaroon at sa lahat ng aking nakilala. At patuloy ang daloy ng buhay. Ngunit, hindi ako mapalagay sa mga nangyayari dito. Iniisip ko kung dito ay magiging ganoon din sa inyo. Narinig mo ang sabi ni tatang? Yun na nga. Mabuting matuklasan ko ang katotohanan sa sarili kong paghahanap. Ngunit iba na nang siya ang nagsabi. Kinakaya ko ang aking sarili. Iba na nga na siya pa ang magsabi na kailan may nawawalang anuman. At ang buhay ay magpapatuloy magpasawalang hanggan. Ipiniramdam niya sa akin na ako ay isang bigo. At hindi ako karapat-dapat na maging sayo. Nang pumarito ako, Nena, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Ngunit noon pa man, nakaramdam na ako ng ganito. O, Tonyo, iyan ang bunga lamang ng iyong pagkapagod sa paglalakbay. Bukas ng umaga ay maiiba ang iyong palagay. Kung nais mo ay ako ay hihingi ng pahintulot kay tatay. At bukas, magpapasyal tayo sa may dagat-dagatan. Magandang tanawin doon, lalo na sa umaga. At saka, gabi na. Kailangan mo nang magpahinga.
Hindi ako nakatulog dahil sa malalim na pag-iisip. Alam kong iniibig ako ni Nena at ako'y nagtungo roon upang magtapat na sa kanyang mga magulang. Sa aking isipan ay alam ko ang lahat ng dahilan kung bakit hindi napapanahon ngayon ang pag-aasawa. Ngunit may isang bagay na nagsasabi sa akin kailangan ko gawin ito ngayon o kailan may iwag na. Ito'y lulutas sa suliranin kung may pagtitiwala ako sa buhay o wala. Kung natutumpak ang katandaan o ang kabataan. Di man sinasadya ay kinakatawan ng ama ni Nena ang nauna. Ako, ang pangalawa. Nasa sa kanya ang maraming taong karanasan. Ang nasa akin ay wala kundi malalabaw na Magandang umaga rin pananaw sa'yo, ng mga Anton. makabagong nobela. Talaga bang At nais mo katotohanan magpunta sa may akala ko'y dagat-dagatan? natagpuan ko. Nakapagsabi na rin ako kay Itay at pumayag na rin siya. Saan siya nagtungo? Nandoon siya sa may halamanan, nagtatanim. Hindi niya ba nasabi sa iyo kagabi ang kanyang kinahuhumalingan sa pagtatanim? Hindi. Ngunit tunay kaya siya yon? Pero mabuti pa ay magtungo na lamang ako sa halamanan. Sa palagay ko ay ipagpaliban muna natin ang pagpunta natin sa dagat-dagat. Huwag mong kalilimutan na may mahalaga akong sasabihin sa iyong ama, Nena. Ama! Ama! Narito po si Antonio. May gustong sabihin daw po sa inyo. Ako'y mauuna na lamang at ako'y maghahanda pa ng makakain. Halika, Antonio, doon tayo sa gilid. Mas mainam na doon tayo mag-usap. Opo ka, Antonio. Ano bang mahalagang sasabihin mo, Antonio? Naintindihan ko ang gusto niyong ipagkahulugan sa inyong sinabi kagabi na maaari tayong mag-umpisa ng bagong tahanan at magsimula muli. Ngunit sa aking pagpapalagay ay kahit anumang pag-iwas at pagkalimot natin sa ating karanasan ay ipapamulot sa atin ang tadhana na hindi natin malilimutan at babalik-balikan tayo. Alam mo, Antonio, kung nanaisin mo ang isang bagay, ay gagawin mo ang lahat upang makuha ang iyong kagustuhan. Hawak mo ang iyong buhay at sarili mo ang magtatakda kung ano ang iyong magiging pasya sa iyong buhay. Ngunit sa panahon ngayon ay hindi natin malalaman kung ano ang mangyayari sa atin. Maaaring sa araw na ito ay payapa pa ang ating lahi. Ngunit hindi natin maiiwasan baka mahanap na ito ng mga hapon na dadagsa at pupusubong ang mga kaguluhan sa ating lahi. Kaya dapat habang maaga pa lang ay maaksyonan na natin ito. Kailan niyo na Eva, Lucy at Lilia. Nang huli kong punta dito kay Lili nyo pa.
Iba po kasi ang simoy dito sa nayon kung kahit bilis po namin lumaki. O siya, makakaroon muna ako sa loob. Tapos na handa si Nena. At magbibisi muna ako. Iba talaga pag umiibig, ayaw mo wala sa kanyang paningin ko. Maayos na ito. Magsaya kayo at libangin ninyo ang iyong mga sarili. Opo, inay. Maayos na po ba ang lahat? Yan na po ba ang lahat ng dadalhin? Oo, ito na ang lahat. Sige po, magbibisi po muna. Okay na po, ako na po magbibitbit. Sige, Antonio. Nanay na. Oh, tara na, Eva, Lucy, Ilya, Pilipit. Punta na tayo sa dagat-dagat. Tara na. Tinatulungan na kita. Nenas, isubong mo to ha. Pasok hanggang buong ilalim. Ikaw, kung ba ang isubong mo? Alam mo, Antonio, masaya ako nung lumipat kami dito. Nung una ay may agam-agam pa sa akin, ngunit hanggang pagdaan ng mga araw ay nagustuhan ko na ang pananatili ko. Di ba dito ang aking unang pinakilan? Ngunit nagbibigay naman ito ng kapayapaan at kasiyahan sa akin. Marina sinasunila si Antonio! Pero si Antonio!
Go! Eh, sarap naman yung sumado ng pagkain ni Ate Nena. Nakarami ako ng kain. Eh, gutom lang si Lilia, kaya na parami ng kain, di ba? Alam mo, Nena, nahanap ko na yung mga hinahanap ko. Mga agam-agam sa akin. Mga talagang sa aking buhay ay nakabit. Pagkatapos kong marinig ang iyong sinabi at mga ko, nakapag-isip ako ng mga dito. Mga tulad ng paglubog ng araw ay hindi mananatili dahil sikat ito. Dahil Sige, Antonio. Ginong Gomez, pahinga muna tayo. Diyan ka na. Hindi na pala si Nena, oh. May nais po akong sabihin sa inyo. Ano naman yun, Antonio? Napagtanto ko po ang kahalagahan ng mapayapang buhay. Kaya't napagpasyan ko po na dito na lang po ako bubuo ng panibagong alaala kasama ng inyong anak. Napagtanto ko po na pahalagaan ang mga mapayapang araw at bumuo ng panibagong alaala. Maaring bumuo ng panibagong kabukasan. Eh, Antonio, masaya naman ako at yan yung naging pasya mo. Dito sa lugar natin, sagana tayo sa iba't ibang prutas at mga gulay dyan. Eh, hindi tayo maubusan ng ating pagkain. Kaya't yung sinabi mong napagdesisyonan mo na manatili dito kasama ang aking anak, maganda yan, Antonio. Maganda yan. Eh, baling Antonio, tara na't maglinis tayo sa ating pananim. Sige po. Yan na. Ginoong Gomez, may naghahanap sa binatang kasama mo. Ay, Aling, salamat sa iyong balita. Eh, Antonio! Umaroon ka sa tanganan natin at may naghahanap sa iyo. Sige po.
Mahal kong anak, Antonio. Aking napabatid kung saan ang iyong pinaroroonan ngayon. Masaya ako sa mga desisyon mo sa iyong buhay. Iyong nasabi nung nakaraan na iyong pupuntahan ang nagbibigay kulay sa iyong mundo. Nagbibigay kapayapaan sa magulong mong buhay. Hinihintay ko ang iyong pagpapalit. Nais ko sanang dalhin mo dito ang nagpapatibok ng iyong puso. Nais kong makilala siya sa muli nating pagkikita. Nagmamahal, Adelia. Ang una kong punta dito sa lugar na to ay nakakita ko. Isa ito sa lugar na nakapagbigay sa akin. Tama lamang ang lugar nito para mamuhay tayo ng mapayapa. Hindi na ako play. Mamaya ko na lang kakainin.
Sa isang madilim na silid, nakaupo ang isang dalaga. Ang kanyang itsura ay wala sa ayos. Magulo ang kanyang buhok at wala sa ayos ang kanyang kasuotan. Nasa isang tabi siya at humihikbi. Mapapansin ang namamaga nitong mata dahil sa walang tigil na pag-iyak. Maya-maya ay nakatulala siya sa hangin at nagbabalik tanaw sa kanyang nasaksihan nang dinala siya sa lungsod. Sa pagkuha niyo sa aking minamahal sa buhay, asahan ninyo ang aking paghihiganti. Sa sakit ng inyong dinulot ay doble ang aking ipararanas. Sa aking paghihiganti, hindi niyo mararanasan ang kapayapaang ipinaranas ng nayon na aming bagong tirahan. Mararamdaman ninyo ang bagsik ko tulad ng alon sa dagat. Nakalmado man ito, ngunit may tinatago rin. At ang ginawa ninyong paggulo sa aking unang tirahan ay guguluhin ko kayo. Antayin ninyo ang aking paghihiganti. Wait lang. Punta mo dito sa likod mo. Ama? Tonyo? Mga kapatid ko? Take 3, guys. 3, 2, 1, action! Iniisip ko rin yan, Antonio. Maaari kaming magbagong buhay rito. Mangyari nga ba? Yan ang pinaka... Ganda eh. Ay, kabayo. Nandito naman na siya yung phone niya. Hindi, ayoko yan. Huwag mo naman kuhin. Mata lang. Inay, si Antonio nga pala. Magandang hapon po, Ginang Gomez. Hindi ko alam yung script. Inay, parang transition na naman. 3, 2, 1, action. Iayos mo muna ang iyong gamit. Ay, itay. Si Antonio nga po pala. Mano po? Bibayan ka ng Diyos, anak. Kamusta ang iyong paglalakbay, Antonio? Matiwasay naman po ang aking paglalakbay. Nga po pala, nasaan nga po pala sila Lilia at Eva? Yung dalawang magkapatid. Hayaan mo na yun. Ba't di ko sumagot? Opo, sorry. Wala na akong line. Yung dalawang magkapatid. Opo. Wala na akong line ng gano'n. Inag-leave ko lang yung kanina. Hindi, Sige lang. Ituloy nyo lang. Sige, Hindi mo kuha ulit. Ayun, dalawang magkapatid ka mo. wait lang. Dito na, ganun ba ako? Oo. Okay, action ka. 3, 2, 1. 3, 2, 1, go. Saan nga po pala? Okay, sige. Sige na, hindi ko na ito i-stop. Sige na, ako na magkakat. 3, 2, 1. Nga po pala, nasaan nga po pala sila Lilia at Eva? Yung dalawang magkapatid. Opo. Hayaan mo na yun. Yung dalawang yun ay sumama sa samahan. Meron silang pagpupulong sa simbahan. At maya-maya uwi na rin sila. Salamat sa Diyos. Ang digmaan na siya. Sige na, dali na. Posisyon ka na. Naka-play na to ah. 3, 2, 1, action. Itong awkward, gumagana. Kayo'y evicted na sa bahay ni Kuya. May apat. Naka-play na to. 3, 2, 1, action. Tagal mo, George.
Okay, go. Eh, gutom lang si Lilia, kaya siya na parami ng kain eh. Basta makakain ba lahat? Oo. Naglulukan kayo, mag-adlib lang kayo doon, antika! Ulit, ulit. Uy, kuna na namin! Antonio! Uy, gagi. Takpan ang mukha nyo. Well, hindi naka-video to. Yung anak mo nagre-reklamo sa Raymond. Sa ng puson ko. Sir, Raymond. bigyan niyo daw siya ng ano, yung ano. Pera, sir, pera. Para sa namin ng 100 na grade. Ay! Tara na, abang Alin na si lumalalim na. Reaction niyo, yung ano. O, dalawa yan ah, dalawa yun. Sapis ah. Okay yun, okay. Alam mo, Antonio, halina tayo maglinis sa ating pananim. Yan. Sige po. Wait lang ata, may PUV pa ako. Ay, meron mo. Juan. Wait lang mo. Nakinig muna kayo! Nabi! Doon sa isda, hanggang sa dagatan. Cut yun, yung bigas. Hanggang sa... O, saan na nga eh? Action. Antonio, iyan ay bunga lamang ng iyong pagkapagod sa paglalakbay. Biglang ang pangit. Magtititigan ako. Ano yung panood nga muna yung... 1, go. 1, 2, 3. Huwag kang titingin sa camera. Wait lang. Nakasusan na stop ko. Wait lang. 3, 2, 1. Action! Wait lang. Ano ba yan? Action! Kuya, bakit naman nakagaling ka? Ano yan? Di ba pinagbabawian ni mama? Abay ka! Go! Ayaw ko na. Tama na! Makudla ka! Go.